Jenna, pwede ba mag-usap tayo kahit saglit lang? May sasabihin lang ako sa'yo. Ngayon ba talaga, Lilibeth? Gabi na eh. Pagod ako galing sa trabaho. Sandali nga lang. Hindi ko to sasabihin kung hindi mahalaga. Sa kakailangan mo tong malaman. Ano bang meron? Ano bang problema mo? Kailangan kong sabihin sa ito para naman aware ka. Kung chismis na naman yan, wag na lang, Lilibeth. Alam mo naman na hindi ako mahilig makipagchismisan eh. Hindi to chismis, Jenna. Tungkol to sa dinadala ko. Dinadala? Anong dinadala mo? Nanlamig ang batok ni Jenna. Hindi niya alam kung bakit biglang bumigat ang hangin sa pagitan nilang dalawa. Nakita niya ang kamay ni Lilibeth na bahagyang nanginginig habang hawak ang tiyan nito. Matagal niya nang kilala ang babae hindi bilang knowing kapitbahay, kundi bilang taong laging may sinisisi at ibinibintang. Subalit sa sandaling yun, may kung anong kaba ang gumapang sa dibdib niya. Buntis ako, Jenna. Ha? Oo, magdadalawang buwan na. At bakit mo sa akin sinasabi yan? Ano naman ang pakialam ko kung buntis ka? Dahil kailangan mong malaman kung sino ang ama nito. Bakit ko naman kailangan malaman pa kung sino ang nakabuntis sa'yo? Ano naman ang pakialam ko dyan? Kung sino man yan, problema mo na yan. Si Jordan, siya ang ama ng ipinagbubuntis ko, Jenna. Parang may humampas na malamig na tubig sa mukha ni Jenna. Hindi siya agad nakapagsalita. Hindi dahil hindi niya narinig, kundi ayaw niyang intindihin ang sinabi sa kanya. Si Jordan, ang pangalan na araw-araw laman ng isip niya, ay biglang dinumihan ng isang salita. Salitang nakapagbigay kirot sa puso ni Jenna. Ulitin mo nga ang sinabi mo, Lilibeth. Si Jordan na boyfriend mo ang ama ng ipinagbubuntis ko, Jenna. Bawiin mo ang sinabi mo, Lilibeth. Huwag na huwag mong babanggitin ang pangalan ni Jordan dito. At bakit? Dahil masakit pakinggan? Totoo lang naman ang sinasabi ko, ha. Sinungaling ka! At bakit naman ako magsisinungaling sa kung sino ang ama ng anak ko? Pero hindi naman ibig sabihin na sinabi mo, may katotohanan na. O di sige, tanungin mo na lang siya nang malaman mo mismo sa bibig niya. Nanginginig na tumalikod si Jenna at pumasok ng bahay. Ngunit kahit nakasara na ang pinto, ramdam niya pa rin ang bigat ng mga salitang iniwan ni Lilibeth sa labas. Buong gabi, hindi siya nakatulog. Kahit nakapikit ang mga mata niya, ang mukha ni Jordan ang nakikita niya. Ang boses nitong mahinahon, ang mga pangakong binitiwan nito na kailanman ay hindi niya pagdududahan. Hanggang ngayon. Hanggang sa kinabukasan, dumalaw si Jordan sa bahay ni na Jenna. Jenna, mahal, bakit parang ang lalim ng iniisip mo? Saka pansin ko parang iniiwasan mo ko ngayon, ha? May itatanong ako at gusto ko ng totoong sagot. Kinakabahan naman ako dyan. Pero sige, ano ba yun? May relasyon ba kayo ni Lilibeth? Ano? Saan naman ang galing yung ideyang yan? Sagutin mo na lang ang tanong ko. Wala. Saka hindi ako papatol dun, oh. Isa pa, mahal kita. Sigurado ka ba? Oo, bakit mo naman tinatanong yan? Pinagmasdan ni Jenna ang mukha ni Jordan. Hinahanap niya ang takot, ang pag-iwas ng tingin, at ang kahit anong sinyales ng kasinungalingan. Subalit ang nakita niya ay pagtataka at bahagyang takot lang. Buntis daw si Lilibeth ngayon. Alam ko, kumakalat na nga yan ngayon eh. Ikaw daw ang ama ng ipinagbubuntis niya, Jordan. Ano? Sino nagsabi niyan? Hindi totoo yan. Kung ako sa'yo, umamin ka na ngayon din. Ano nga aminin ko? Hindi nga totoong sinasabi mo. Bakit ikaw ang tinuro niya? Anong dahilan niya para ituro ka kung hindi totoong sinasabi niya? Ganyan naman talaga si Lilibeth, di ba? Alam mo yan, Jenna. Napaupo si Jenna sa gilid ng kama. Bigla niyang naramdaman ang pagod. Hindi sa katawan, kundi sa puso niya. Gusto niyang maniwala.
Gusto niyang kumapit sa bawat salitang sinasabi ni Jordan. Ngunit may boses sa loob niya na paulit-ulit na bumubulong na paano kung totoo nga ang sinabi ni Lilibeth. Jordan, kung may dapat kang aminin, ngayon na. Wala akong aaminin dahil wala akong kasalanan sa'yo. Mahal kita at hindi ko magagawa yung sinasabi mo. Kung gusto mo, haharapin ko siya. Wag na. Anong wag na? Ipapaliwanag ko sa lahat. Wag na nga. Pagod na ako. Pero Jenna, mas paniniwalaan mo ba siya kaysa sa akin? Ewan ko. Ayoko maniwala pero kinukutuban ako. Kaya mas mabuti nang tapusin na natin to. Jenna naman, huwag mong gawin to. Dahil lang ba sa maling bintang na yun, iiwan mo na ako? Hindi ko na kaya. Ang dami nang gumugulo sa isip ko. Kailan lang tayo nagkaayos dahil sa usap-usapan na nakikipagtagpo ka sa ibang babae. Tapos ngayon ito na naman. Baka nga kasi totoo. Baka ang babaeng katagpo mo walang iba kundi si Lilibeth. Kaya hindi na ako magtataka kung bakit siya nabuntis. Umiiyak si Jenna habang sinasabi ang mga salitang yun. Hindi niya akalaing darating ang araw na siya mismo ang bibitaw. Hindi dahil ayaw na niya, kundi dahil masakit na ang umasa. Sa bawat tingin niya kay Jordan, nakikita niya ang posibilidad ng kasinungalingan at yon ang mas masakit kaysa sa katotohanan. Ibig mo sabihin, maghihiwalay tayo? Kailangan kong gawin to para naman magkaroon ng katahimikan ng isip ko. Napapagod na kasi ako. Lagi na lang may usap-usapan na niloloko mo ako. Natatakot ako. Baka dahil lang sa sobrang pagmamahal ko sa'yo kaya paulit-ulit kitang pinaniniwalaan na wala kang ginagawang masama. Pero sa kabilang banda pala, totoo lahat. Hindi ko kasalanan na lagi nila akong ginagawa ng kwento. Mamatay man ako, Jenna. Hindi kita magagawang lukuhin. Tama na. Narinig ko na yan ng ilang beses. Pero sa susunod na araw, kakabahan na naman ako kasi may bago na namang issue tungkol sa'yo. Nakakapagod ng maging girlfriend mo, Jordan. Kaya, maghiwalay na tayo. Pero Jenna, hindi ko kasalanan to. Biktima lang ako ng Pero nasasaktan ako. Hindi ko na alam kung dapat pa ba kitang paniwalaan. Jenna, maayos pa ba natin to? Hindi ko alam. Kung ganun mas naniniwala ka sa kanila, isipin mo sana ng mabuti bago mo ako iwan. Anong klaseng babae ba si Lilibeth? Anong klaseng mga tao bang nasa paligid mo? Lagi ba silang tama? O lagi lang gumagawa ng kwento? Pero sige, gagawin ko ang gusto mo. Ibibigay ko sa iyo ang kalayaan mo, Jenna. Kahit masakit, tatanggapin ko. Para lang magkaroon ng katahimikan ng isip mo. Mahal kita. Umalis si Jordan kinabukasan na walang paliwanag sa kahit kanino. At si Jenna naiwan sa bahay na puno ng alaala. Sa bawat hakbang niya palabas, naroon ang mga matang nakatingin. Mga bulong-bulungan na harapan naman niyang naririnig. Ang iba, sinasabi na iniwan siya ng boyfriend dahil nakabuntis ito ng ibang babae. Nang lumabas si Lilibeth sa bahay ng mga ito, biglang nabaling ang atensyon ng mga tao dito. May isa pang sinabi na kawawa naman daw si Lilibeth at isa na ang disgrasyada. Ilang sandali pa, lumapit siya kay Lilibeth. Pigil ang luha sa kanyang mga mata. Sinabi ko kay Jordan ang sinabi mo, Lilibeth. Umalis na siya. Mabuti naman. Yun lang naman ang gusto kong mangyari. Masaya ka na ba? Sinira mo na ang buhay ko. Saka, hindi ka ba pananagutan ni Jordan? Oo, masaya na ako. Saka ayos lang kahit hindi niya ako panagutan. Ang importante, iniwan ka rin niya. Hindi lang ako ang babaeng sawi ngayon dito. Naikuyom ni Jenna ang kanyang kamao sa narinig. Ang sama talaga ng ugali ni Lilibeth. Kinagabihan, habang kumakain ng hapunan, narinig niyang nagsalita ang kanyang ama. Jenna anak, alam kong hindi madali ang pinagdadaanan mo pero
Minsan kailangan talagang piliin ang sarili kahit masakit. Ayaw mo mang sabihin sa akin pero alam ko nangyari sa inyo ni Jordan. Tay, bakit po ang hirap? Pakiramdam ko akong mali kahit wala naman akong ginawang masama. Ganyan talaga kapag nagmamahal ka ng totoo. Mas nasasaktan ka kaysa sa taong may kasalanan. Hindi ko alam kung tama ba ang ginawa kong makipag-iwalay kay Jordan. Kung araw-araw kang natatakot at nagdududa, wala ka ng kapayapaan nun. Hindi masamang pagpahingay ng isip, anak. Pero tay, mahal ko pa rin siya. Mahal mo nga pero nauubos ka naman. Naniniwala akong kung kayo talaga ang para sa isa't isa ni Jordan, walang makakapigil doon. Sa ngayon, sarili mo na muna ang unahin mo, anak. Isang buntong hininga lang ang naisagot ni Jenna sa tatay niya. Pagkatapos kumain, naupo si Jenna sa bangkong kahoy sa may bintana, katabi ang kanyang ama. Mabigat ang dibdib niya habang pinapakinggan ang bawat salitang sinasabi ng tatay niya. Alam niyang tama ito, subalit masakit pa rin. Sa labas, tanaw niya ang bahay ni Lilibeth na ilang hakbang lang ang layo. Ilang saglit pa, dinig niya ang malakas na sigaw ni Lilibeth mula sa loob ng bahay. Tama, nanay! Ang sakit! Tay, narinig mo yon? Oo, anak. Mukhang galing sa bahay ni Merne. Masakit! Ang sakit-sakit ng likod ko! Boses ni Lilibeth yan, tay. Anak, kapit lang. Huwag kang gagalaw. Nasusuka ako. Hindi ko na kaya. Napahawak si Jenna sa braso ng kanyang ama. Nanlaki ang mga mata niya. Hindi yun karaniwang sigaw. May kakaibang bigat. May halong paghihirap na hindi niya maipaliwanag. Halos magkalapit lang ang bahay nila, kaya malinaw na malinaw ang bawat ungol at sigaw ni Lilibeth. Hindi maganda yan, Jenna. Parang may mali. Ano kaya ang nangyari kay Lilibeth? Normal lang naman siguro na magsuka siya, tay. Buntis siya, di ba? May mga buntis na nasusuka, oo. Pero ang sumigaw ng ganyang kalakas, parang sobra naman yata. Nay, ang bigat na ng tiyan ko. Tulungan mo ako, Nay. Ang sakit. Diyos ko po, ano nangyayari sa'yo, Lilibeth? Ano ba ang kinain mo? Tara anak, puntahan na natin. Baka kailangan ng tulong. Tumayo sila agad at nagmamadaling lumabas ng bahay. Ilang hakbang lang ang layo, ngunit bawat hakbang ni Jenna ay parang may humihila pababa sa kanyang mga paa. Habang papalapit sila, lalong lumalakas ang mabahong amoy na parang masangsang at nakakasulasok. Tulungan niyo ako, mga kapitbahay. Hindi ko na alam ang gagawin ko. Ano ba nangyari? Bakit sumisigaw si Lilibeth, Merna? Aray, nasigmura ako. Parang may sugat sa loob. Ano yan? Ano nangyayari sa'yo? Bigla na lang siyang nanghina. Hindi ko alam kung ano nangyayari sa kanya. Hindi makakalimutan ni Jenna ang eksenang nadatnan nila ng kanyang ama. Nakaupo si Lilibeth sa sahig. Hawak-hawak ng kanyang ina ang likod nito. Nanginginig ang buong katawan ng babae at pawis na pawis. Maputla ang mukha at nang bigla itong dumukwang, ay bigla na namang sumuka. Tay, Diyos ko. Anak, ano yan? Ano yan? Anong klaseng suka yan? Bakit iba na yan kaysa sa kanina? Ang baho. Hindi ko kaya. Parang dumi ng tao. Hindi normal to. Diyos ko. Napatakip si Jenna ng bibig. Ang amoy ay napakatindi. Masangsang, nakakasulasok, parang nabubulok. Hindi yun karaniwang suka. Kulay itim kayumanggi, malapot at tila may mga buo-buong hibla. Hindi siya makagalaw sa kinatatayuan niya.
Nanlalamig ang kanyang mga kamay sa nakita. Para rin siyang masusuka sa suka ni Lilibeth. Hindi ganyan ang normal na nagbubuntis. Parang ibang pinanggalingan ng pagsusuka na yan ni Lilibeth, Merna. Ang sakit ng tiyan ko. Parang may pumipilipit. Ano bang ginawa mo bago to nangyari, anak? May pinuntahan ka ba? May nakaaway ka ba? Wala akong ginawa, Nay. Huwag ka lang marami pang tanong. Tulungan mo na lang ako. Mukhang kailangan na siyang dalhin sa ospital, Merna. Biglang napatingin si Aling Merna kay Jenna. Nanunuri ang mga mata nito at parang may hinahanap na sagot sa mukha ni Jenna. Ramdam ng dalaga ang biglang paninikip ng kanyang dibdib. Ikaw! Ano po? Ikaw lang ang pwedeng may galit sa anak ko dahil sa mga usap-usapan dito. Aba, Merna, mag-ingat ka sa sinasabi mo. Simula nung nag-away kayo, saka nagsimula to. Wala akong ginawa sa anak nyo, Aling Merna. Anong wala? Sabihin mo na. Anong ginawa mo sa anak ko, Jenna? Ginamitan mo ba siya ng amurit? Parang binuhusan ng malamig na tubig ang buong katawan ni Jenna. Hindi siya makapaniwala sa narinig niya. Galit siya, oo, kasi nasaktan siya. Ngunit ang saktan si Lilibeth ay hindi pumasok sa isip niya. Hindi ko po alam ang sinasabi niyo, Aling Merna. Wala po akong ginawang masama. Bakit ganyan nasuka niya? Sige nga, ipaliwanag mo nga. Saka may nakita ka na bang ganyang suka? Ang sabihin mo, baka may ginawa ka sa anak ko para lang magkaganito siya. Huwag mo idamay ang anak ko sa kalokohan niyo. Huwag na huwag mo siyang pagbibintangan sa kung ano man ang nangyayari sa anak mo, Merna. Nay, nasusukan na naman ako. Aling Merna, parang mas lumalala yata ang lagay ni Lilibeth. Baka kailangan niya na ng agarang gamutan. Aminin mo na, ikaw ang may gawa nito, Jenna! Tama na! Wala kayong karapatan para pagbintangan ng anak ko. Saka nandito pa nga kami para tumulong, Merna. Tapos ito pang sasabihin mo? Biglang sumuka ulit si Lilibeth. Mas marami at mas mabaho. Napaurong si Jenna na nanginginig. Sa loob-loob niya, gusto niyang tumakbo palabas. Ngunit may kung anong pumipigil sa kanya. Sa isang banda, bigla niyang naalala ang mga kasamaan ni Lilibeth. Kaya sa halip na maawa, nakaramdam pa siya ng bahagyang tuwa. Ganun pa man, hindi naman siya ganun kasama para gustuhin na magkasakit si Lilibeth. Jenna, huwag ka na nga magbaang-maangan pa. Simula nung masira ang relasyon nyo ni Jordan, saka nagsimula ang lahat ng to sa anak ko. Aling Merna, paulit-ulit ko nang sinasabi, wala akong ginawa. Kahit galit ako, hindi ko kayang manakit ng tao. Nay, Diyos ko, ano ba to? Bakit parang ayaw tumigil ng pagsusuka ko? Nakita mo na? Merna, sumusobra ka na. Hindi na tama yung pambibintang mo. Hindi lang ito basta bintang, Meldo. Alam kong may katotohanan ang sinasabi ko. Tignan mo nga, lahat ng senyales wala akong ibang maisip na pwedeng may kagagawa nito kundi si Jenna. Anong senyales po? Dahil iniwan ako ni Jordan? Dahil nasaktan ako at nabuntis ni Jordan si Lilibeth? Aling Merna, hindi ko po magagawa ang ibinibintang nyo. Nay, hindi ko na kaya. Ang dami ko nang nasuka. Nakakadiri na, Nay. Sobrang baho na. Pakiramdam niya na uubusan siya ng hangin. Hindi niya maintindihan kung paano siya biglang naging sentro ng lahat ng sisi. Wala siyang ginawa, ngunit siya ang itinuturo. Sa labas ng bahay, ramdam niya ang mga matang nakatingin. Hindi man sila nagsasalita, alam niyang may iniisip ang bawat isa. Huwag kang umarte dyan, Jenna. Kung wala kang kasalanan, bakit ganyan ang nangyayari sa anak ko? Hindi ko rin alam, Aling Merna. Basta sinabi ko na wala akong kinalaman dyan. Kung may sakit ang anak mo, dali natin sa ospital. Hindi yung kung sino-sino ang pinagbubuntunan mo, Merna. Nay, bakit ganito? Parang wala nang tigil to. Hindi ko na kaya.
Kita mo yan, Meldo? Hindi yan normal. At huwag mong sabihing hindi ka rin nagtataka. Natatakot din po ako para kay Lilibeth, Aling Merna. Kung ako sa inyo, dalhin niyo na siya sa ospital. Parang may pumipiga sa tiyan ko. Diyos ko, Nay, ano ba? Tutunganga ka na lang ba dyan? Hirap na ako. Biglang dumukwang si Lilibeth at muling sumuka. Mas malala at mas mabaho. Napaatras si Jenna. Nanginginig ang mga kamay. Kahit anong pigil niya, hindi niya maiwasang mapaluha. Hindi dahil naaawa lang siya kay Lilibeth, kundi dahil alam niyang sa bawat pagsusuka nito, mas lalong bumibigat ang tingin sa kanya. Merna, kumilos ka na at nahihirapan ang anak mo. Huwag yung puro kabintang kasi hindi yan makakatulong. Kung hindi ang anak mo, sino? Siya lang naman na may galit sa amin. Galit po ako, oo, kasi nasaktan po ako. Pero hindi ko po gusto mangyari to. Hindi po ako ganun kasama. Nay, nararamdaman ko parang may ginagawa sila sa akin. Hindi na tama itong nararamdaman ko. May kakaiba talaga. Huwag ka magsalita ng ganyan, Lilibeth. Baka may paliwanag ang doktor dyan sa sakit mo kaya huwag ka mambintang. Ganyan na nga ang kalagayan mo, nakuha mo pang sulsulan ng nanay mo. Hindi ko sinusulsulan si nanay. Pero ramdam kong hindi normal to. Ako lang yata ang sumuka ng dumi na katulad nito. Bukod doon, parang may mga bagay na humahalukay sa sikmura ko. Jenna, huwag mo nang pahirapan ang sarili mo. Aminin mo na lang. Aminin ang alin? Ang kasalanang hindi ko naman ginawa. Tigilan mo yan, Merna, ha? Hindi kita papayagang yurakan ng anak ko. Kung ganyan ang pag-iisip mo, wala na kami magagawa. Hayaan mo na lang ang anak mo na mahirapan palalo dahil lang sa kayabangan mo. Tay, umuwi na tayo. Hindi na nila ako pakikinggan. Mabuti pa nga. Bahala na kayo dito, Merna. Ayaw nyo ng tulong, edi wag. Pero sinasabi ko sa inyo, wag na wag nyong pagbibintangan ng anak ko. Paglabas nila ng bahay, pakiramdam ni Jenna ay mas mabigat ang mga paa niya. Hindi dahil pagod siya, kundi dahil parang may nakakapit sa kanya. Isang paratang na ayaw bumitaw. Sa bawat hakbang, ramdam niya ang distansya ng mga tao sa paligid. Tay, bakit parang ako may kasalanan kahit wala naman akong ginawa? Saka yung si Aling Merna mula noon naniniwala pa rin sa mga barang at kulam na yan. Ganyan ang mundo, anak. Minsan mas madaling maniwala sa kwento kaysa sa katotohanan. Pakiramdam ko, lahat ng galaw ko may kahulugan na. Huwag mo hayaang sirain ka ng isip ng iba, anak. Pero tay, paano kung tuluyan na nila akong ituro? Hanggat nandito ko, may kakampi ka, anak. Saka, maghanap muna sila ng ebidensya. Salamat po, tay. Tahimik na pumasok si Jenna sa kwarto niya. Naupo siya sa kama, yakap ang sarili. Sa unang pagkakataon, may pumasok sa isip niya na hindi niya inasahan. Paano kung kahit wala siyang ginawa, may mangyari namang masama sa kanya? Hindi dahil may kasalanan siya, kundi dahil may naniwala. Sa gabing yon, hindi lang takot ang bumalot kay Jenna. May halo na ring galit. At sa gitna ng lahat, may munting tanong na ayaw niyang sagutin. Hanggang kailan niya kayang manahimik habang siya ang sinisisi? Nang sumunod na araw, maaga pa lang ay rinig na ang sigaw ni Aling Merna sa labas ng bahay ni Jenna. Jenna, lumabas ka dyan! Huwag ka na magtago! Alam kong nandiyan ka! Merna, ano na naman yan? Umaga pa lang nagwawala ka na sa harap ng bahay namin. Akala nyo ba tapos na? Sisingiling ko kayo sa ginawa nyo sa anak ko! Tay, bakit po bang aga-aga sumisigaw na naman si Aling Merna? Lumabas ka, Jenna! Harapin mo ang ginawa mo sa anak ko! Wala kang karapatang magsalita ng ganyan sa anak ko. Meron! Dahil muntik nang mamatay ang anak ko kagabi! Nabulabog ang buong bahay ni Jenna sa lakas ng kalabog ni Aling Merna sa pinto. Halos mawasak ang kahoy sa lakas ng hampas nito.
Nanginginig ang mga kamay ni Jenna habang dahan-dahang lumalabas ng kwarto. Kita sa mukha ni Aling Merna ang matinding galit. Galit na parang ilang araw nang kinikimkim at ngayon lang sumabog. Ha! Kasalanan mo yan, Merna. Hindi mo kasi dinala sa ospital. Dinala na namin siya sa ospital kaninang madaling araw. O, ano pong sinabi ng doktor? Wala raw silang makita at normal lang lahat ng resulta ng laboratory. Kaya ano pa nga bang iisipin ko? Kung wala silang nakita, edi mas lalong hindi anak ko may gawa. Alam mo bang ibinibintang mo, Merna? Saka wala kaming lahing mangkukulam. Baka kayo meron kaya paniwala ka sa mga ganyang bagay. Huwag mo kong masabihang may lahi ng mangkukulam, Meldo. O di ba galit ka? Ganyan din ang nararamdaman ko kasi pinagbibintangan mo ang anak ko. Aling Merna, hindi ko po maintindihan kung bakit niyo ako sinisisi. Napayuko si Jenna. Ramdam niya ang bigat sa dibdib niya. Sa halip na gumaan ang loob niya at wala naman daw sakit si Lilibeth, lalo siyang kinabahan. Alam niyang sa ganitong sitwasyon, mas lalong kakapit ang tao sa kung anong paniniwala ang meron sila. Dahil kung hindi sakit yan, ano pa? Eh di barang, Huwag kang basta-basta mambibintang, sinasabi ko sa'yo! hindi basta-basta to. Kaya nga may kasama ako ngayon. Kasama? Sino po yan? Ako ang magsasabi ng katotohanan! At sino ka naman? Si Mang Sebastian na isang manggagamot. Kilala yan sa ganitong mga bagay. Lumapit si Mang Sebastian. Matanda na, payat at may daladalang maliit na bag na hindi malaman ni Jenna kung ano ang laman. Tahimik itong nakatingin kay Jenna mula ulo hanggang paa. Ramdam ng dalaga ang panlalamig ng batok niya. Hindi dahil sa hiwaga, kundi dahil sa paraan ng titig ng lalaki na parang may hinahanap na kasalanan. Hindi na kailangan patagalin pa. Malinaw na malinaw ang nakikita ko. Nakikita po ang alin. Sabihin mo na, Mang Sebastian. May galit na ginamit. Galit na pinadaan sa sumpa. Anong pinagsasasabi mo? Ang babaeng ito ang may gawa. Hindi po totoo yan. Ayan, sinabi ko na nga ba, hindi ako nagkamali kaya ngayon nandito ko para ipaglaban ang anak ko. Parang may bumagsak sa dibdib ni Jenna. Hindi siya makapaniwala sa narinig niya. Isang lalaking hindi naman niya kilala at sa isang iglap lang, hinusgahan na siya. Merna, peke ang manggagamot na yan. Alam namin ang totoo at alam naming walang kasalanan si Jenna. Isa yang manluloko. Hindi ako manluloko. Sinasabi ko lang ang nakikita ko. Hindi po ako gumawa ng kahit na ano. Kahit mamatay man ako ngayon, hindi ako mambabarang. Tigilan mo na yung pag-iinarte mo, ha? Umamin ka na lang kasi at bawiin ang ginawa mo sa anak ko. Sumusobra ka na, Merna, ha? Hindi pwede ang ganyan. Basta-basta na lang kayo susugod dito at pagbibintangan ng anak ko? Baka gusto niyo sampahan ko kayo ng kaso. Wala naman kayo ebidensya. Kung ayaw niyong lumala, dapat nang bawiin ang ginawa. Paano ko babawiin ang hindi ko naman ginawa? Sige nga, sabihin niyo sa akin, paano ko babawiin ang hindi ko ginawa? Tumulo ang luha ni Jenna. Hindi niya alam kung galit ba ang nangingibabaw o takot. Sa unang pagkakataon, naramdaman niyang wala na siyang boses. Kahit magsalita siya, hindi na siya pinakikinggan. Lahat ng mata ay nakatutok sa kanya. Hindi bilang tao, kundi bilang salarin. Aminin mo na, Jenna. Nakikiusap ako bilang ina. Bawiin mo na ang ginawa mo. Wala po akong aaminin. Hindi aamin ang gumagawa hanggat hindi napipilit. Anong ibig mo sabihin sa pilit? Habang hindi binabawi, lalala ang sumpa. Wala akong babawiin kahit ilang beses ko bang sabihin, wala akong babawiin. Hahayaan mo na lang mamatay ang anak ko? Ganyan ka na ba kasama, Jenna? Napaatras si Jenna. Para siyang sinakal ng mga salitang yon. Parang ipinapapasan sa kanya ang buhay ng isang tao na wala naman siyang ginawang masama. Tama na! Kung may konsensya kayo,
Huwag niyong ipapasan sa anak ko ang kasalanan ng iba. Hindi kasalanan to. Katotohanan. Kaya kailangan niyang bawiin ang barang ngayon din. Hindi ko po kayo kilala pero mali po kayo. Hindi niyo po alam ang sinasabi niyo. Tignan mo ang sarili mo, ho. Simula nung masira ka, saka nagkaganito ang anak ko. Hindi ba siya ng chismis para magparatang, Merna? Chismis man sa inyo. Totoo ang mata ng espiritu. Ang babaeng to ang may gawa. Hindi ako naniniwala sa ganyan. Sinabi ko na, mamatay man ako ngayon, wala akong aaminin at wala akong babawiin. Tahimik ang paligid. Ngunit ramdam ni Jenna ang mga matang nakasulyap mula sa labas. Wala man silang sinasabi, alam niyang may nabuo ng kwento. Isang kwento na siya ang kontrabida. Siya ang babae na di umano'y gumamit ng masama dahil sa galit at selos. Bibigyan kita ng pagkakataon, Jenna. Pagkakataon para saan? Para bawiin ang ginawa mo bago patuluyang mawala ang anak ni Merna. Hindi ka namin susundin. Kapag may nangyari sa anak ko, mananagot ka. Tay, hindi ko na kaya. Anak, nandito lang ako. Huwag kang magdrama dyan. Lumayas kayo dito. Kung hindi, gagamitin ko itong taga sa katawan nyo. Hindi pa tayo tapos, Meldo. Hindi pa! Naiwan si Jenna sa may pintuan. Nanginginig, luhaan at pakiramdam niya may bakas na iniwang mabigat sa hangin. Sa araw na yun, hindi lang siya tinawag na mangkukulam sa isip ng iba. Pinilit na rin siyang akuin ng isang kasalanang hindi niya ginawa. At sa kaibuturan ng puso niya, unti-unting umusbong ang isang tanong na hindi niya kayang sagutin. Hanggang kailan niya kayang ipaglaban ang sarili niya kung buong baryo ang kalaban niya? Lumipas ang 2 araw. Anak, kumain ka muna kahit kaunti o. Simula kahapon halos wala nang laman ng sikmura mo eh. Hindi po ako nagugutom, Tay. Parang may nakabara sa lalamunan ko. Alam ko mabigat, pero huwag mong pabayaan ang sarili mo lalo na't alam mong malinis ang konsensya mo. Tay, kung kayo po kaya ang nasa kalagayan ko, kakayanin niyo po ba? Kung ako yan, masasaktan din ako. Pero hindi ako susuko sa kasinungalingan. Nakakapagod po pala pag ikaw ang pinagbubuntunan ng galit ng lahat. Kaya nga nandito ako. Hindi ka nag-iisa. Yung mga tao dyan sa labas na kung makatingin sa'yo ay akala mo alam nilang totoo. Kaya mo mga yan, hindi sila makakatulong sa'yo. Marahang tumango si Jenna sa sinabi ng kanyang ama. Kinabukasan, mas lumala ang kalagayan ni Lilibeth. Hindi na ito halos makatayo. Paulit-ulit ang pagsusuka at mas mabaho kaysa dati. Dinala na naman ito sa ospital. Ngunit pareho pa rin ang sagot. Walang makitang sakit at walang paliwanag. Mas lalo lang tumibay ang paniniwala ni Aling Merna na barang ang pinagmumula ng lahat at mas lalo ring napako ang sisi kay Jenna. Hanggang sa isang hapon, may biglang huminto sa tapat ng bahay ni Jenna. Isang lalaking matagal na niyang hindi nakikita. Mukhang pagod ngunit pamilyar ang tinig. Si Jordan. Jordan? Jenna, pwede ba tayo mag-usap? Anong ginagawa mo rito? Tito, kailangan kong linisin ang isang malaking kasalanan. Kung tungkol to sa nangyari sa amin, huli na. Hindi lang yun. Tungkol to kay Lilibeth. At tungkol to sa'yo. Anong alam mo? Lahat. At ako may kasalanan kung bakit nagkaganito. Nanlamig si Jenna. Hindi niya alam kung galit ba o kaba ang una niyang mararamdaman. Nakatingin lang siya kay Jordan. Naghihintay ng susunod na sasabihin nito. Hindi ako ang ama ng dinadala ni Lilibeth. Alam mo yan. Pero kahit ilang beses ko mang sinabi sa'yo, ayaw mo nang maniwala. Akala mo ba yan lang ang problema? Hindi. Jenna,
Nagalit ako dahil nasira ang pangalan ko. Dahil iniwan mo ko. Diretsahin mo na, iho. Ako ang nagpagawa ng barang kay Lilibeth. Ano? Oo, ako ang may gawa. Parang may biglang huminto sa mundo ni Jenna. Hindi siya makapagsalita. Ang mga salitang akala niyang matagal na niyang naintindihan ay biglang nagbago ng anyo. Ang galit na itinuro sa kanya, sa iba pala nagmumula. Ibig mong sabihin, pinabayaan mo kung sisihin ang lahat? Hindi ko inakalang aabot sa ganito. Akala ko matatakot lang siya. Pinaglaruan mo ang buhay ng tao. Alam ko po, at hindi ko mapapatawad ang sarili ko kung mananahimik pa ako. Alam mo bang halos durugin nila ako kasi pati ang manggagamot na kilala nila ako ang itinuturo. Alam ko, kaya nga bumalik ako. Handa ko silang harapin para sa'yo, Jenna. At ipinapangako ko sa'yo, malalaman mo rin na hindi ako ang ama ng ipinagbubuntis ng Lilibeth na yan. Nang mga oras din na yun, hinarap ni Jordan sina Aling Merna at Lilibeth. Hindi na siya nagpaligoy-ligoy. Inamin niya ang lahat. Ang galit, ang hiya, ang maling desisyon at ang barang. Nanlumo si Aling Merna habang hindi makapagsalita si Lilibeth. Sa unang pagkakataon, nakita ni Jenna ang takot sa mukha ng babaeng matagal nang laging may ibinibintang. Hindi. Hindi si Jenna ang may gawa nito. Hindi, wala siyang kinalaman dito. Mabait na tao si Jenna. Hindi niya magagawa to. Pero ako, napuno na ako, Lilibeth. Palagi na lang akong pinagbibintangan mo. Mula nung nagkakilala kami ni Jenna, lagi kami nasasabi tungkol sa akin. Lagi mong sinisiraan ang pangalan ko. Kaya hindi kita magawang magustuhan eh. Kaya imposible rin na ako ang ama ng dinadala mo. Kung ganon, lahat ng sinabi ko, Nasaktan niyo ang anak ko ng walang dahilan. hindi ko ginusto ang paghihirap mo, Lilibeth. Kahit nagalit ako sa'yo, hindi ko gustong manakit ng kapwa ako. Hindi niyo ako katulad. Kasalanan ko rin. Patawarin niyo ako. Aminin ko na. Hindi si Jordan ang ama ng pinagbubuntis ko. Nagsinungaling ako. Alam ko kasi masisira kay ni Jordan, Jenna. Kaya siniraan ko siya at siyang itinuro na ama ng anak ko. Naiinggit kasi ako sa'yo, Jenna. May lalaki nagmamahal sa iyo ng tapat. Hindi katulad ko. Naging disgrasyada ako. Kasi ang tigas ng ulo ko. Hindi ko magawang gayahin ang kilos na meron ka. Kaya siguro nagalit din si Jordan sa akin. Dapat lang na nangyari sa akin to. Ang sama ng ugali ko. Totoo ba, Lilibeth? Pero bakit ka naman maiinggit sa akin? Alam mo, makakahanap ka rin naman ng lalaki magmamahal sa iyo eh. Basta ayusin mo lang ang ugali mo. Alam kong hindi naman dapat ako humingi ng pasensya pero pasensya na rin kung umabot pa tayo sa ganito. Gusto ko lang naman turuan ng leksyon si Lilibeth. Jenna, pasensya ka na ha kung pinagbintangan kita. Hindi dapat ako... Pare-pareho tayong may mali. Ang mali ko, pinaniwalaan ko si Lilibeth na dapat ang lalaking mahal ko lang ang pinaniwalaan ko. Pero tapos na ang lahat. Ang importante, naging malinaw na ang lahat. Sa puntong yun, binawi ni Jordan ang barang. Kaya nawala ang pagsusuka at pananakit ng sikmura ni Lilibeth. At si Jenna, sa wakas ay nakahinga na ng maluwag. Nalinis na ang pangalan niya. Nakuha na ni Lilibeth ang aral na dapat nitong matutunan. Hindi ko iniingi ang kapatawaran mo, Jenna. Hindi ka naman dapat humingi ng tawad. Kasalanan ko rin kasi mas naniwala ako sa iba kaysa sa'yo. Kung may pagkakataon pa. Mag-uumpisa tayo sa totoo. Walang lihim at walang galit. Salamat, Jenna. Salamat. Mahal na mahal kita. Hindi naging perpekto ang lahat. May sugat na hindi agad naghihilom.
ngunit may katotohanang nanaig. At sa huli, natutunan ng lahat ang aral na matagal nang nariyan, subalit madalas binabaliwala. Ang maling bintang ay parang barang. Hindi mo man hawakan, kapag pinaniwalaan ng marami, kaya nitong sirain ang buhay ng isang taong walang kasalanan. At minsan, ang pinakamalakas na sumpa ay hindi galing sa ritual, kundi sa bibig ng tao. Wakas! Shoutout po uli sa commenters ng last story natin. Si Kimpoy Feliciano, Estrella Cortez from Canada, Mirasol Masuher, Phoebe Ranyada, Jasmine Vicente, Reka Jukoy from Singapore, Miss Maura, Mary Grace Shoting, Weng Oracion, Josephine Beroya from Rosario, Cavite, Jocelyn Morilla, si Miss DC Dada Carlos, Kimbara, Vivian Baterbonia, Brian Landicho at sa nanay niyang si Mila Landicho, Ronald Belsabahado, Virginia Divina from Saudi Arabia, Rosalina Bugayong, Maridin Leonardo from California, USA, kay Chef M at shoutout kina Ate Auring, Faye, Minda, Leslie, Dennis at Poging J ng Amira Boxes Handicrafts, Lydia Lopez, Yasden Love, Angelina Ignacio from California, Cristina Peru, Gia Gigi, Beverly Remeo, Mirasol Masuher, Riz Magante at sa alipin ng Rials Group from Riyadh, Saudi Arabia, Noemi Garcia Pabunan from Hong Kong, Rachel Ignacio, Lynette Reparado, Chris Gel Mamado, Belen Malbas at kay Cor Filiera Vlog from South Korea. Maraming salamat po at pagpalain tayong lahat ng puong may kapal.